Ay, pag-usapan natin 'to, itong kay, Joel Villanueva. Kaso ang problema dito sa mga DDS tsaka sa mga katulad ni Joel Villanueva, hindi nila alam kung kailan gagawin. Oo, hindi nila alam kung sino yung kung anong kung kailan nila gagawin yung pamumulitika tsaka kailan nila gagawin yung manahimik ka na lang muna. Ako mga kutsero, hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Wala akong pakialam kay Saldico. Wala akong pakialam kay Martin Romualdez. What they do with their money is their own. What they do, their job, kung paano na ginagawa yung kanilang trabaho, problema nila yun. Ngayon, kung mapapatunayan na meron ng katiwalian na naganap, eh, ang problema, hindi naman natin, di ba, kongresista sila eh. Lower house sila. So, distrito nila bumoboto sa kanila. Gusto pa sila ng distrito nila, o di why not? Well, si Saldico is party list. So, but anyway, that's not the point. The point is, masyado pang maaga para sa pamumulitika na ginawa nito ni Joel Villanueva. I'm sure napanood nyo na rin to, nabalitaan nyo na rin to. I'm Ko sure. lang dun sa social media na yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023 sa DPWH alone 29.4 billion ang budget. This year for Bicol region 2024 ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So Wow, laki. 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget Mhm. for flood control in Bicol region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta to, may impact ba talaga itong Okay. ginagawang flood control projects and programs ng ating pamahalaan. Very concerning yung Very concerning daw. na hindi lang, I mean, all Nakakabagha parts of ba? the country are now affected, no? Parang makikita natin doon klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solutions and itong mga relief operations na laging ito na lang yung pag-iisip natin na o sige, band-aid solutions tapos o pagka nabaha, bigay tayong relief goods o dalhin sa evacuation centers. Hindi naman gusto ng mga kababayan natin nagpupunta sa evacuation centers or pumipila for relief goods. Kaya kailangan talaga, again, we reiterate yung call natin for a uh, integrated and comprehensive master plan ng ating programa para i-address itong problema ng baha, bagyo, Hmm. etc. So ito na nga, pag-usapan na si Joel Villanueva. Kung papansinin nyo yung sinabi niya, kasi nakakatawa lang kasi, ginagamit ko lang ngayon ito pang batikos kay PBB, pang batikos kay Presidente na ang kurap daw si PBB kasi 61 billion yung ginamit for the whole of the 61 billion daw yung ginamit for flood control. Eh, binaha pa rin daw ang Bicol region. Alam niyo mga kutsara, ulitin natin. Ang tagal na senador ni Joel Villanueva. Second term na niya to eh. Alam niyo ba na second term na niya? Oo, re-electionist kami. Nanalo siya noong 2016, senador. Tapos re-electionist siya noong 2022. Ang tagal niyang senador. Kasabay niya na nung presidente si Digong, kasama siya na nag-aproba ng mga budget for flood control. So, kung si Mark Villar, humaharap sa Senado para sa budget deliberation nila simula 2016 hanggang 2022, andun siya. Nandoon si Joel Villanueva. Weird isipin itong sinasabi ngayon ni Joel Villanueva na mukhang kailangan na talaga natin ngayon ng ganito, ganyan. Ngayon ka nagka-issue after a long while, after 8 years, ngayon mo lang na-realize, ay, kailangan pala ganito. After 8 years, eh, ba't ba nanalong senador to? Pwede ba perpetually disqualified na tumukong na unless it is not yet final and executory?
Unless ombudsman pa lang. Baka dinidinig pa sa Supreme Court. Kasi alam niyo mga kutsero, convicted siya ng graft and corruption sa Tesla. Ngayon, going back to the topic. I digress. So 2016 hanggang 2022, senador na siya. Taon-taon, kapag budget deliberation, nandoon siya. Taon-taon. Tapos ngayon lang niya naisip na, uy, mukhang kailangan natin i-audit yung mukhang kailangan natin tignan ang budget ng DPWH. Napakalaking bibili na sa akin, billion-billion. Yes. Nagre-reklamo siya doon sa 61 billion ng Davao Region. At saka mga kutsero, yung 61 billion, buong Bicol Region yung 61 billion. Kamusta naman yung 51 billion ng isang distrito lang ng Davao City? Isang distrito lang, ay pulong 51 billion hanggang ngayon binaba. Alam niyo mga kutsero, ako walang problema, i-hearing nila yan. Kung dapat i-hearing, well, totoo naman, kailangan talagang i-hearing in aid of legislation yung budget ng DPWH because obviously, hindi umuubra yung flood control program. Obviously. Buti pa nga ang budget ng 61 billion, buong region ng Bicol buong Region 5. Pinirmahan niya yun. Pinirmahan niya yun. Kasama siya sa pumirma ng 51 billion ni Pulong Duterte sa first district ng Davao City. Ngayon siya nagkagaganyan. At saka ito kasi may hidwaan kasi talaga sila ng Zaldico. Hindi ko na ba't magkaaway ang dalawang. Kaya pinagtitripan niya yung Bicol. Nagkataon lang mga kamutsero na yung sakuna ngayon nasa Bicol kaya binili. Itong sakuna, ginagamit niya parang birahin si Zaldico. Wala akong pakita sa Zaldico. Ang akin lang, huwag ka intellectual dishonest. At huwag tayong gawing tanga lahat mga Filipino. Ginagawa tayong tanga eh. Tinan nyo eh. Ako mga kamutsero, simpleng Google search lang naman. Simpleng Google search. Napakadali. Napakadali. Makikita ko kung saan napunta yung budget. DPWH projects. So, i-click mo lang yung kulay. I-click mo lang yung mga kulay. Ayan. I-click mo lang yung mga kulay. Region 5. Simple Google search, guys. Tapos, itatype mo lang sa ilalim. Makita nyo, tinype ko flood control. Kasi, eto, mga kakotsero, nakalista dito lahat ng flood control projects, lahat ng proyekto ng DPWH, from roadworks to flood control, lahat mga kakotsero. Nakasulat. Andito, nakalista lahat. Tingnan natin yung 2023. Yan yung mga nakasulat. Ongoing. 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 Ibig sabihin, ayan, ongoing. 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 Ibig sabihin, mga kotsero, hindi pa talaga siya tapos. Kompleto nga yun, nakasulat pa yung budget. Ayan. At saka kung sino yung contractor. Nakasulat na dyan. Kompleto yan. Ayan, kompleto yan. Pati contractor, nakasulat dyan. Kailan nag-umpisa? Kailan ang tapos? April 19, 2024, 2025. Nakasulat lahat yan. So, ano pinagpuputok ng butchi ni Joel Villanueva? Simple Google search to, guys. Wala ako sa politika. Hindi ako politiko. Wala akong researchers. Ako lang to. Ongoing lahat. Tapos meron siyang projected date. Ito isa, March 2025. Ito isa, February 2025. Tulad nga ng sinabi ko agad. Ang construction, hindi yan parang kisap mata. Na kapag binigyan mo ng budget ngayon, bukas meron na. Ano yan? Plug and play? Walang ganun. Legit na namumuliti ka lang. Alam niyo mga kotsero, kung talagang sincero si Joel Villanueva dyan sa gusto niya mangyari na yan, dapat siya na mismo naghanap. Ako nga, nakita ko. Kompleto yan, simula 2016 hanggang 2024. Yung link na sinend ko sa inyo, yan. Kompleto yan, simula 2016 hanggang 2024. Tapos meron pang earlier, 2015 and below. Ako nga, nahanap ko eh. Google search lang. Alam niyo mga kotsero. Tsaka bago siya manita ng ibang region, bago siya manita sa ibang lugar, gusto niya balikan muna yung kanyang lugar. Over 52 villages in Bulacan towns flooded. Kailan lang to? Kay Karina. July 24. Lugar niya. Ano bang meron sa lugar niya? Balikan niya yung lugar niya. Kamusta yung flood control sa lugar niya? Anyari. 52 villages in Bulacan, flooded. Kaya naman, Joel Villanueva. Puna ka ng puna sa ibang lugar, bakuran mo, di mo kayang linisin. Alam niyo ba at siya ganyan? Papakita ko sa inyo. Kita niyo ba to? Kita niyo ba to?
Pinost kasi ito ng isa sa mga DDS bubulagers. Ang sabi ng DDS bubulager, may nakikita na ako na pwedeng VP ni Sara Duterte. This guy is fearless. Don't forget, the exposés we have on Zaldico came from Senator Joel Villanueva. Oh, yun pala. Kaya pala, naghahanap ng endorsement tumukong na. Send ko rin ba sa inyo yung link nito? In aid of election sa 2028. Eh, naman pala, binibuild up pala siya maging VP ni Sara sa 2028. Kaya naman pala. Panay ang build up sa kanya ng mga DDS. Oo. Kaya pala panay ang build up sa kanya ng mga DDS. Siya pala, siguro isa sa mga napipisil na maging VP sa 2028. Ang aga nyo magplano, itong mga DDS natin. Speaking of DDS bubulagers, may triggered sa comment natin tungkol sa war on drugs. Yung bobong atis. Ano sabi niya? Coach Bukbok naaawa sa drug lord. Oh. Sa mga 81 daw na namatay sa sakuna, inosente, hindi raw ba ako naaawa? Ay, may ganun siya. Bobo talaga. Unang-una, yung mga drug lord, hindi ako naaawa dyan. Ano lang sinasabi ko? Due process. Pag ako nag-abogado, kailangan mahalin ko ang due process. Yung proseso ng hustisya sa Pilipinas. Hindi yung patulad ng ginawa ng Digong. Patay lahat. Patay. Walang due process. Hindi yung pag-respeto sa justice system ng Pilipinas. Pambabalahura yun sa sistema ng ating batas. Tawag ito, hindi rin ba ako naawa doon sa 81 na inosente na namatay sa Karina. Mas naawa para ako sa mga drug lord. Kung hindi ka ba naman isang bobot kalahati, yung mga drug lord, namatay sila. Kasi yung mga drug lord, yung mga drug pusher, namatay sila kasi pinatay sila. Pinagbabarin sila. Sadya yun. Sadya silang pinatay. Yung mga namatay sa Karina, sa Kunayo, they're not even close. It's not even apples to apples. Hindi yan apples to apples. So, hindi mo pwedeng pagkumparahin. Oo, hindi mo pwedeng pagkumparahin. Bobo lang ang gagawa ng tulad ni Bobo. At tapos, ang sasabihin na lang nila para may feeling of superiority sila, Coach Bukbok, Coach Bukbok. As if may epekto pa sa akin. Good luck. Good luck. Alis ako, hindi ko kailangan magbanyak para magkaroon ng karelasyon. Langhap leeg pa. Anyway, comment ko lang. Maisingit ko lang. Balik tayo kay Joel Villanueva. So, ayun, mga kapatid. Ganun ang drama kasi naman yun. Siyempre, kailangan isalba nila si Kailangan meron silang pangtapat doon sa 51 billion na ibinabato ng mga pro-administration sa kanila. O di gagamitin nila yung 61 billion. Alam niyo mga kotsero, hindi rin siya apples to apples eh. Kahit saan mo tingnan, mas malala pa rin yung ginawa ni Pulong. Kasi yung 51 billion, mga kotsero, sa first district lang ng Davao City. Mabuti sana kung buong Region 11 yung flood control ng 51 billion. Hindi eh. First district lang ng Davao City. Again, mga kotsero, this is not a question of, hindi ko pinagtatanggol si Saldi ko. Kung may mali siya sa paggamit ng budget nila, hindi pa i-ombudsman na. Imbestigahan na at i-ombudsman na. Sige, mag-hearing tayo. Hearing tayo, go, walang problema. Hearing na, kahit bukas. Bukas na mag-hearing na. Pero, dapat hindi exempted yung 51 billion ng first district ng Davao City. Yun lang yung akin. Imbestigahan natin lahat. Hindi pwede ma-exempted. Kasi ang problema dito kay Joel Villanueva, bumira-bira siya. Ngayong may 61 billion. Yan yung kumalat yung 51 billion. Mga kutsura, take note ha. 51 billion, saldi ko ang nag-expose nun. Doon lumabas yung issue ng 51 billion, tahimik siya. Wala naman siyang sinasabi. Naturingan pa man. Yung ipasok yung pagiging religyoso niya dito kasi kaso ang hirap i-separate kasi pinapakita niya na very devout Christian. Tapos ganyan siya lumaki. Ang baboy talaga. Anyway, so hanggang dito na po muna tayo mga kotsero. God bless you next time guys. Bye. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?